Salam, basagang LCD nitong Vivo Y03. Kaya papalitan natin. Una, tatanggalin ko muna yung SIM slot. Ayan. Tapos, pagkatanggal ng SIM slot, tutuklapin natin yung takip. Ganyan lang po pagtuklap ng takip. Ayan. Dahan-dahan lang yan. Pagkatapos tatanggalin lahat ng tornilyo. Pag natanggal natin lahat ng tornilyo, yan, tutuklapin lang natin yan. Nakalock lang po yan. Ayun, pagkatanggal, pati battery tatanggalin natin. Tapos, didisconnect na natin yung flex ribbon ng LCD. Ayan. Pati sa charging board, mayroon din siyang flex ribbon. Ayan. Pagka-disconnect niyan, tatanggalin na natin yung LCD. Ganyan lang pagtanggal ng LCD. Tutuklapin yan. Ayan, pag natanggal na yung LCD, iti-testing muna natin yung bagong LCD, pero kailangan muna natin siyang linisin. Ayan po, nililinis ko na siya. Para yung mga lumang pandikit matanggal. Ganyan ho. Pati yan, tinatanggal ko yan. Yan, tetesting ko na yung bagong LCD. Kukunik ko lang yan. Pati yung flex ng LCD. Tapos battery. Ngayon, ipa-power on ko na siya. Pagka power on niya, ite-testing natin dyan yung display. Katulad nung sa brightness. At saka yung touchscreen. Low bat ang cellphone na yan, kaya naka-dark yung brightness. Ayan, pinalakasan ko. Yun, tinesting ko muna yung touchscreen. Pag bumitaw yan, ibig sabihin may sablay yung touchscreen, kaya wag mo nang ikabit. Kailangan ganyan siya, hindi bumibitaw yung apps na tinesting natin. Ngayon, ididikit ko na siya. Ganito lang ako maglagay ng pandikit. Hindi ko nilalagyan ng pandikit yung dyan sa may bandang earpiece, pati sa sensor. Dyan sa may tabi ng front camera. Ganyan lang ako maglagay ng pandikit. Ayan, pati sa baba. Papalibot lahat natin ng pandikit. Ang gamit ng pandikit, T7000. Mas maganda yung maliit na pandikit ang gamitin. Kasi kontrolado natin kung ilan yung gaano karami yung ilalabas na pandikit. Ngayon, ididikit ko na yung LCD na na-testing ko. Unahin ko muna yung flex ribbon na ipasok. Tapos, ididikit sa taas. Ayan. Bago sa baba. Ngayon, check ko kung may nakaangat bago idikit yung flex ribbon. Tapos, yung battery. Ayan. Pagkatapos ng battery, tatakpan ko na yung may motherboard. Ayan. Tapos, ikakabit ko na yung back housing na ilalak ko muna. Pagka-lock nyan, babalik natin lahat ng tornilyo. Ayan. Pagkatapos, yung takip naman. Nalagyan ko na po yan ng pandikit, yung takip. Ngayon, iti-tape ko muna siya. 6 ang tape na nilalagay ko, 2 sa baba, 2 sa taas, tag-isa sa gilid. Nalagyan ko na ng tape. Yung tape, tinatanggal ko mga 24 hours. Yung di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na.